Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Anong ginagawa mo kapag weekends? Surfing the net, chatting with friends with the telephone. Ano ba ang ginagawa mo kapag Sabado at Linggo? I do this stuff, I do bags, I create, I design. I make sure that I maximize my time. At the same time, earn a little. Dahil Lunes hanggang Biyernes ang pasok ng mga mag-aaral ng elementary at high school, Sabado at Linggo na lang ang araw ng pahinga. Yan kung walang homework. Dahil ito na rin yung mga araw na inaasahan tayong tumulong sa bahay, di ba? Oo nga eh, kaya laking tuwa ng mga mag-aaral ng isang kaaralan nung nalaman nila na 4 na araw na lang ang pasok. Pero hindi naman kaya nabawasan din yung mga napag-aaralan nila. Hindi naman. Ang totoo ay saludo ako at ang Manila Bureau sa 4-day schooling dahil sa pamamagitan ng sistemang ito na nagkakaroon ng pagkakataon ng mga mag-aaral upang makapagpahinga, makapag-aral ng kanilang lessons at magkaroon ng panahon sa mga bagay sa labas ng paaralan. Ganito ang mga karaniwang senaryo ang makikita mo sa mga paaralan mula Lunes hanggang Biyernes. Panay basa, aral at sulat sa loob ng 5 araw. Pero iba daw dito sa National Christian Life College o NCLC at UP Integrated School o UPIS. Ilang araw ang pasok mo sa NCLC? 4 na araw. Ano raw? 4 na araw. Ayon sa aming pananaliksik, NCLC at UPIS lamang ang nagpapatupad ng ganitong sistema sa Kamaynilaan. 4 na araw lamang papasok ang mga bata, guro, at saka ang mga staff. For the same reason, palaging energy conservation. Bagamat 4 na araw lang ang pasok, walang nabawas sa oras na itinakda ng Department of Education sapagkat dinagdagan ng oras para sa bawat asignatura. Sa NCLC, dating 2:30 p.m. ang uwian araw-araw, ngayon ay 3:30 na. At sa araw ng Biyernes, walang pasok. Sa UPIS naman, dating 3:30 ang uwian araw-araw, naging alas 5 ng hapon at walang pasok pag Miyerkules. Ayon sa mga estudyante, pabor sa kanila ang ganitong sistema. Kasi may pahinga sa gitna ng mga araw ng pasok. Marami kami natututunan sa isang araw nagkakaroon kami ng dagdag na oras bawat subject. So, naiipon yung mga assignments and then dun sa 3 araw na weekends, para pinaka-weekends na namin, dun na namin ginagawa yung mga projects or assignments na inassign sa amin. At maging sa mga guro, Whenever I talk to our teachers, sinasabi nila, yung nare-recharge sila. And I think kung recharge ang teachers, pagdating na naman nila ng Thursday, Friday, na naman sila inspired to teach. maging mga magulang ay boto sa ganitong palakad. Una, na bawasan yung allowance na binibigay ko sa anak ko, saka yung pag-ising ko ng napakaaga para i-prepare yung breakfast niya. Ayun, medyo napahinga ng konti. Saka nakakatulong ko sila sa bahay. Medyo hospital. Kahit sabihin ko may katulong pa rin yung nautusan nila. Bakit kaya hindi subukan ibang paaralan ito? Kung mayroon namang palang paraan upang makatipid, bakit hindi natin subukan? Kaya sa 4-day schooling, saludo kami!